Yun guys, sahod reveal na tayo. Excited akong i-share sa inyo yung sahod ng isang OFW dito sa Japan. Eto na guys, yung ating payslip. Ito ba yung yung payroll ko ng August. Then, ngayon siya binayaran to. Itong September 25. So, ngayong September is meron na akong pondo. May pondo na ako na siya naman sasahurin ko sa October 25. So yun guys, yung September ko medyo malaki din sasahurin ko nung kasi as of now, hindi pa tapos yung buwan ng September pero may 100 hours na OT na ako. So guys, sobrang bihira po mangyari sa kaisya namin. Kasi sobrang busy po talaga sa kaisya namin ngayon. Kahit yung mga tao na nasa office is tumutulong na rin sa trabaho para lang matapos na maaga. Pero ayun, yun nga, nagkaka-OT pa rin talaga ng malala. Kasi sa kaisya namin is walang panggabi sa area namin. So nitong nakaraan lang nagkaroon kasi nga ginawa nila ng paraan para maiwasan nga yung overtime pero o kaya mapaaga yung uwi. Inaabot talaga namin sa madaling araw. So shogunay nga, walang magagawa. Sana, hindi ko pa nabubuksan yun guys. Papun ko pa siya na-receive. Hindi ko muna binuksan para din sa vlog. Na guys. Siya. Simulan natin dito sa ito yung kung ilang araw ang pinasok mo sa isang buwan. Ito, 22 days ako. Then, ito yung UQ or yung sick leave na natitira sa akin. 9 na lang. 9 na lang. Ito yung nakikita niyong 176 hours. Ito po yung 22 times yung basic hours sa pagtatrabaho which is yun nga yung 8 hours. Kaya naging 176 hours. Then, ito po yung overtime namin. Ito yung basic overtime. 67 hours and 32 minutes. Yan. So, tama kayo na narinig. Per minuto, binabayaran din po dito. Napakalaga ng bawat minuto dito. Yan, itong 11 hours na nakikita nyo, ito yung night differential. Yan. So, suma total, pag pinagsama mo itong dalawa na to, 78 hours and 40 minutes. Yan, pag pinagsama itong dalawa na to, ito. So, itong payroll na to, ang OT ko talaga niyan is nasa 115 hours. Then, kaso nga lang, nasa rule ng Japan, hanggang pinakasagad na kayang dapat ibayad ng kaisya is 80 hours lamang. So, yun. Di nila pinalagpas ng 80 kasi nga, para safe. Safe talaga, di ba? Then, ito po nasa baba, ito. Yung makikita nyo, may 60 din. Sabihin nyo po yung lagpas sa 60 hours na OT. Yan, pag lumagpas ka na 60 hours na OT, yan. Inibayad po yan. Yan. Ito po, at saka ito po yung nasa kakita nyo sa bandang kanan. Yan po yung total nung kabuuan ng bayad. Yan. Siyempre, itong night differential, iba po bayad yan. 50% po yan. Then, yung total ng oras ng tinrabaho ko is yan. 254 hours and 40 minutes. So, ito yung aking basic. 22 days. At saka yung total nung kabayaran ko. Yan po yung basic lang po yung 8 hours po yan. Times 22. Yan nga yung sinasabi ko na 176 hours. Ito po yung kabuuan niya. Then, ito yung total ng Sangyo. Andiyan yung night differential tsaka yung over 60 hours na OT yan. Ito po yung total. Then ito yung pinaka-total talaga. 335,937. Yan. Or 33 lapad. Then dito naman tayo sa may tax. Yung tax. Tax natin ito. Meron ditong health insurance, pension, bahay, yan. Nandiyan po yung lahat. Ito po yung bahay, yung pinakamalaki. 28,079. Nandiyan na lahat. Kuryente, tubig, yan. Bayad na lahat. Then, ito yung total ng kaltas ko. Yan nga yung pag pinagsama-sama to. Ito yung total. Yan, 8 lapad, guys. Laki, no? 8 lapad. Then, ang total na natira sa akin, ito talaga yung sahod ko talaga na natira sa akin. Yan. Ito na, 25 lapad. Or 253,700. Yan. So, sa mga nakapanood po ng vlog na to, huwag kayong mag-expect na ganito kagad yung sasahurin nyo. Or maaaring mas mataas pa yung sasahurin nyo dito. Depende pa rin po sa per oras. Nakadepende po yun guys. Per oras. Saka, ito nga, bihira mangyari nga yung ganito. 80 hours pataas. Ito yung 80 hours, bihira to. Sa karanasan ko dito sa Japan, sa pagtatrabaho dito sa company.
Magpo 4 years na ako dito, pero nitong last month, September and August, ito ko naranasan yung mag-OT ng sobra sa 80. Sobra pa nga sa 100 eh. So yun. Okay, mag-expect na ganito kagad sa uri nyo guys. Ha? Depende pa rin po. Kasi may mga kakalala ako dito sa Japan na talagang walang OT. 8 hours lang talaga. Pero ang pinapasok nila kada oras. Minsan, kulang pa nga sa 8 hours. So yun. Hindi sulit yun para sa akin. Para sa akin, hindi sulit yun. Kasi sulit. Masasabi natin sulit sa pahinga. Kung kailangan naman talaga ng katawan ng pahinga. Pero, syempre, ano bang pinunta natin dito sa Japan? Syempre, para gumawa ng pera. Pero yung para sa akin, itong 80 patas na, itong naranasan kong OT ngayon, mahirap. Kasi uwi ka madaling araw. Kunyari, alas 2 yan. Naranasan mo umuwi na alas 2. Tapos papasok ko na alas 7 ng umaga. So, ilang oras lang yung tulog mo. Yung mahirap. Guys. Kaya hanap ka talaga ng pahinga. So, yun. Sana balance lang. Kahit hanggang 60 lang. Kahit di ka umuwi ng madaling araw. Sana ganun. Ayun yung pinaka-balance para sa akin. 60. So, ginawa ko yung video na to hindi para magyabang. Para may idea lang kayo kung magkano yung kayang sahurin ng isang OFW dito sa Japan. So, yun. Kaya sa mga balak mag-apply dyan, sana palarin kayo, swertein kayo sa kayo siya na mapupuntahan nyo. Yun lamang guys. So, salamat po. Bye-bye!